Guys, ang bidyong ito ay tungkol sa last kong bidyong ginawa na ang title ay Pros and Cons ng mga EVs. Actually, maganda yung bidyong yun eh. At may mga nabasa akong comments. Yung iba ay positive, yung iba naman ay negative. Yung mga positive ay usually mga follower ko na. Yung iba naman ay first time lang nakapanood ng video ko. Yung iba ay, syempre, basher. Hindi yan maiiwasan eh. Basta't kapag ikaw ay laman ng social media, walang exemption pagdating sa basher. Meron at merong mga keyboard warriors. Okay, kung ako tatanungin nyo, kung bibili ako ng bago sasakyan, mas gugustuhin kong malaman kung ano ang downside o negative ng isang sasakyan before ko bilhin. Kaysa naman sa nabili ko na, saka ko lang malalaman. Dahil waste of money, waste of time. At least, handa ako, planado ako, at tanggap ko. Kaysa naman sa hindi ko tanggap, na nag-shell out ako ng malaking pera, then later on, pinagsisihan ko na. Kumbaga nung naiuwi ko, nagamit ko ng mga ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, ilang taon, saka lang lumabas ang problema. 'Di ba? Lalo na't kung ang unit na bibilin ko ay medyo high-tech na. Kagaya ng mga EVs, plug-in hybrid o hybrid. Sa panahon po ngayon, lalo na't medyo problemado ang ating ekonomiya, mas maganda ang maging wais tayo. Maging disiplinado tayo sa ating mga decisions. Dahil bawat pera lumalabas sa atin ay malaking ano yon, malaking impact sa ating pamumuhay. O big deal ito para sa atin. Okay? May mga nagsabi na, oh, bias ka. O di kaya wala ka namang EB, paano mo nasabi yan? Yung iba naman ay self-claim ka, the Carlon expert. Paano mo nasabi ganito, ganun? Matagal na ako sa industriyang ito. Matagal na akong ahente. Kung hindi ninyo ako kilala, well, ngayon alam nyo na. Matagal na akong ahente at yung mga ibis na yan, nung hindi pa yan in-introduce dito, nalaman ko yan dun pa lang sa China. Nung nag apply pa lang ako sa Porsche Macau. At may mga several car dealers akong binisita doon. Nagtanong-tanong ako kung ano yung mga bago sasakyan at ano yung mga upcoming vehicles na paparating. Way back 2010, ini-introduce na dahan-dahan yung mga bago sasakyan ng China. At that time na yon guys, hindi pa nakakapasok dito sa Pilipinas. 2014, when I was in Ford, okay, nandito na. I think siguro before 2014, somewhere in 2012 yata, idol, meron ng mga Chinese trucks dito na nakita ko dun sa Macau. And then 2014, lumanding dito ang MG. MG is a British brand na sa China na ngayon gumagawa o nagpapagawa ng mga sasakyan. That time na yon, 2010, nag-hire ang mga Chinese ng mga dalubhasang Europeans to create a car for them. No? Yung mga futuristic car, high-tech cars. Gusto nila is gawan sila ng sasakyan na something na may panglaban sila sa mga Japanese o European cars. That's why nandito na sila. Maganda, high-tech, modelo, at fuel efficient. Yung iba mura. Yan ay hindi na bago sa akin mga ka-idol. Dahil that time na yon, ako ay nag-self-research. Naghahanap ako sa internet, nanonood ako ng YouTube, nagbabasa ako ng magazines, tabloids, whatsoever. Yan ay nakwento ko rin sa aking boss that time na yon. And medyo, alam mo yon, pasok dito, labas doon. Dahil syempre, hindi pa naman nangyayari dito. Di ba? Guys, kung bibili ka ng bago sasakyan ngayon, make sure na alam mo kung ano yung downside ng unit na bibilhin mo. The more high-tech ang iyong sasakyan, the more complicated itself. Bakit?
Dahil hindi mo alam kung paano i-troubleshoot yan eh. Kahit ordinaryong mekaniko, hindi kayang i-troubleshoot yung mga makabagong teknolohiya ngayon. Hirap din sila mga ka-idol. Bakit? Dahil karamihan po dyan ay computer generated na. May mga software na naka-attach doon sa mga sasakyang bagong yan. Kumbaga, kung sakaling may sira yan, kailangan din nilang tignan yung program niyan o i-update ang program niyan para gumana yan ng tama. Diba? So kung bibili ka ng electric vehicle, see to it na kaya mo. Diba? Kaysa naman sa bumili ka ng electric vehicle, hindi ka naman pala handa. Dito sa Pilipinas, konting ulan lang, bahana. Ngayon, nangangarap kang bumili ng electric vehicle, pero yung lugar mo naman ay bahain o wala kang parking. Paano mo ma-achieve o paano mo ma-maximize ang iyong electric vehicle? Kung gano'n naman pala ang lugar na tinitirahan mo. Diba? Hindi ko kayo sa tino-turn down Pero yun ang realidad eh. Diba? Bakit ka bibili ng electric vehicle kung ang lugar mo ay binabaha naman palagi? Kumbaga lagpas baywang o minsan lagpas tao. Ngayon, summer, may enjoy mo. O what if kung tagulan na? Maghahanap ka na ngayon kung saan mo ipaparking. Makikiparking ka sa mga hindi mo parking. O, di ba? What if kung may mangyari dun sa sasakyan mo na hindi mo alam na malayo pala sa'yo? Tayo ay hindi pa ganun ka-progressive katulad ng China, Australia, Europe, na marami silang mga charging station. Tayo ay nagpupumilit na sumabay sa kanila na medyo hindi pa natin kaya. Okay lang naman eh na maging ano na tayo eh, maging advanced na tayo eh. Pero mas maganda siguro kung suportado ito ng gobyerno. Imagine mo kung bibili ka ng EV, kung wala kang sariling charger sa bahay o DIY ka lang, paano mo ma-achieve yung full potential ng inyong EV o ng inyong sasakyan, di ba? So kung bibili ka ng EV, bukod doon sa unit na binili mo, pinurchase mo, bibili ka rin ng sarili mong wall charger para ma-achieve mo yung full potential ng inyong sasakyan. At kung naka-financing naman yan, add up yan doon sa iyong down payment. Karamihan naman sa mga financing ngayon, low down payment eh. Paano yan? Kailangan mo pa mag-add up para doon. What if kung may mangyari sa inyong sasakyan? Knock on wood, okay. First time mong bumili ng EV, first car mo. Tapos bigla ngayong bumigay. Paano yan? Nagma-monthly ka ng iyong sasakyan, tapos di mo nagagamit. O let's say, kaya naman palang solusyonan, kaso maghihintay ka lang ng pesa ng mga ilang buwan. Tanong ko sa'yo, worth ba ang pagbili mo ng EV? Diba? Hindi ko kasi inaano kayo ng dinidiscourage na bumili ng EV. Actually ako, kursunada ko rin ng EV dahil ako naman nakapag-test drive na ng EV sa BYD. Pinatry ako ng aking kaibigan at natry ko yung BYD Seagull. Sobrang impressed ako, idol. Dahil napaka-smooth i-drive. Responsive. Mas responsive dun sa internal combustion. Mas tahimik, walang vibration. Ang lamig ng aircon. Talagang kursunada ko, idol. At na-drive ko rin yung EV ng Audi. Panis. Sobrang tahimik. Yung tipo bang kahit nakaupo ka ngayon, biglang tatabi sa yung EV, di mo alam, kotse na pala yung katabi mo. Minsan nga iniisip ko, mukhang negative to sa mga traffic na maingay tapos biglang may kotse na sa tagiliran mo, baka mamaya madanggi mo, di ba? Ganon mga ka-idol. Hindi ako against dun sa EV. Pero meron lang selected na tao para dyan. Yung mga tao na talagang kayang bumili, kayang mag-sacrifice o maghintay na kung sakaling may masira, makakapaghintay. May mahabang pasensya. Siguro naman napanood ninyo yung last video ng aking kaibigan, dami mong alam, tungkol dun sa nagreklamo sa BYD. Yon, literal na mayaman. Okay? Nasira yung kanyang EV dahil nabangga tapos may nagkaroon ng issues
So, kailangan niya bumili ng, kailangan palitan ng parts. So, naghintay siya ng medyo matagal. Oh. Yun, mayaman yun. Kayang bumili uli ng another EV yun kung tutusin. Doon pa lang sumakit na ang ulo. Mayaman yun ha. How much more yung mga kagaya natin na average person lang na trying na gustong makasabay lang sa uso. 'Di ba? Masasakit ang ulo natin. Yun ang realidad mga ka-idol. Hindi ko kayo dinidiscourage bumili ng EV. Kung kaya nyo, pwede naman. Okay naman, pera nyo yan eh. Pero syempre, sa panahon po ngayon na medyo pangit ang ekonomiya, kailangan nating mag-isip mga ka-idol. Okay, bumili ng EV. Okay na okay dahil hindi ka na maggagasolina eh. Pero syempre, yung iba nga dyan di ba? Bumili nga ng EV pero anong ginawa? In-accessorize. Halos hindi na nga matapos yung pag-a-accessorize eh. Nung nabili niya yung EV, bumili ng bagong gulong, bumili ng bagong mugs, naglagay ng tawag nito, camping gears. Naglagay ng rig, naglagay ng ng mga top load whatsoever, 'di ba? So imbis na mapatipid ka, napamahal ka pa lalo dahil bumili ka ng maraming mga accessories eh. Kumbaga nakikigaya ka dun sa nauuso eh. Ganito pala, ina-accessorize nila, mas bagay pala dito sa EV na to. So nasaan ang pagtitipid? Ay nako. Anyway guys, naintindihan ko kayong mga bashers dahil yun ang trabaho nyo eh. Stressin nyo yung sarili nyo. Guys, matagal na tayo sa car industry. Siyempre, hindi tayo nagkikigaya dun sa ibang mga nagsasabi na, uy, maganda to, maganda yon. Hindi ganun, idol. As much as possible, kailangan natin malaman yung downside para maging handa tayo. Sa ibang bansa kasi, ang mga vlogger, inaalam nila yung mga negative. Para na sa gadon, ma-correct ng mga manufacturers yung downside ng mga ginawa nila. Ganon. Dito, gusto natin, puro tayo papuri eh. No? Anyways, thank you for watching that video. Panoorin ninyo huwag ninyong i-justify by the thumbnail itself. Huwag po ninyo panoorin na hanggang 1/4 lang ng video. Panoorin ninyo hanggang matapos para maintindihan po ninyo kung ano yung mensahe ng video yon. Before po kayo mag-comment. Before po ninyo stressin ang inyong sarili. Hindi yung vlogger ang ini-stress ninyo. Kayo. Ini-stress ninyo yung sarili ninyo. Imbis na may magawa kayo sa bahay, nakakatulong kayo sa inyong pamilya, nag-exert pa kayo ng effort para lang mang-stress. Thank you.